Inaprobahan ng Senado bilang impeachment court ang kahilingan ng House Prosecution Panel na maglabas ng subpoena para sa bank records, AMLAC records at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio. Sa ikapitong araw ng impeachment trial, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero na natugunan na ng mga hinihinging dokumento ang mga requirement ng korte at may kaugnayan sa mga aligasyon na nakapaloob sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Ibinasura rin ng korte ang pagtutol ng depensa sa pagsaklaw ng mga record mula 2007 hanggang 2021, kaya kabilang sa maaring isumite ang mga dokumentong bago pa mahalal si Duterte bilang Vice Presidente noong 2022. Nilinaw naman ng impeachment court na ang mga record ay gagamitin lamang bilang batayan sa pagsusuri ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman at hindi upang magdagdag ng panibagong impeachable offense laban sa Vice Presidente. Pinayagan din ng korte ang pagpapalabas ng subpoena para sa AMLAC records ni Duterte, Carpio at 19 na kumpanyang may ipinakitang kaugnayan sa kanila, habang isinama naman ng dalawang korporasyon dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya ng connection sa mag-asawa. Ayon pa sa korte, hindi maaring gamitin ang confidentiality provisions ng Anti-Money Laundering Act upang hadlangan ang kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court na humingi ng mga naturang record dahil sa pinahintulutan ito ng batas at ng mga umiiral na desisyon ng Korte Suprema. Narito, pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Presiding Officer Cheese Escudero at ng prosecution team. These records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer. What the presiding officer stated a while ago is that in order for the impeachment court to accept these BIR filings, if the BIR will also comply with the exemptions provided under the NIRC. And ilang beses naman na naulit yan, ang consent of the President is one of the means by which disclosure could be allowed. So, ito naman din ho yung sinasabi din namin, paulit-ulit na wag natin paunahan kung anong magiging aksyon ng BIR Commissioner sa bagay na to. So, mahalaga ngayong araw, pinagbigyan na, naaprobahan na yung request natin for issuance of subpoena. Ngayon, hintay natin kung anong hakbang na gagawin ng BIR Commissioner dito.